Naging ganap na nga ang Tropical Depression Dante, ang isa sa tatlong low pressure area na binabantayan ng Pag-asa sa silangan ng Aurora. Ayon sa Pag-asa, inaasahan na palalakasin ang bagyong Dante ang southwest monsoon o habagat na siyang magdadala ng malalakas na buhos ng ulan sa Metro Manila at ilang lalawigan sa Luzon sa susunod na ilang araw. Sinabi ng Pag-asa na bahagyang lumakas ang Tropical Depression Dante habang patuloy na kumikilos sa direksyon ng northwestward sa ibabaw ng Philippine Sea. Huli itong namataan sa layong 1,055 kilometro east of extreme northern Luzon, taglay ang lakas na hangin umabot ng 55 kilometro bawat oras malapit sa gitna at pagbugsong umabot naman ng 70 kilometro bawat oras. Sinabi ng Pag-asa, posibleng lumakas pa at maging tropical storm ang bagyong Dante ngayong araw. Sa forecast ng Pag-asa, kumikilos ngayon si Dante pahilagang kanluran sa bilis na 25 km bawat oras patungong Ryukyu Island at sa East China Sea bago lumabas ng PAR bukas pa ng gabi. Kabilang sa mga lalawigang makararanas sa malakas na buhos ng ulan dulot ng habagat ay mga sumusunod. Ngayon pong Miyerkules ito July 23. Ilocos Region, Zambales, Bataan, Bulacan, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Visayas, Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Camiguin at Dinagat Island. Sa Thursday naman, 24, Ilocos Region, Abra, Benguet, Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Visayas, Zamboanga del Norte, Misamis Oriental o Occidental, Lanao del Norte, Camiguin, Davao Occidental at Davao Oriental. Si Lori de la Cruz mula sa Pag-asa, kasama na natin. Ma'am Lori, kumusta ka na? Kasama yung Metro Manila at Calabarzon. Yes sir, good morning din po sa inyo at sa lahat pa po ng ating mga kababayan. Update muna kay Bagyong Dante, huli yung nakita sa layong 905 km silangan ng Extreme Northern Luzon. Taglay pa rin ho ang lakas ng hangin na umaabot sa 55 km per hour near the center at gustiness po na umaabot po sa 70 km per hour. Kumikilos ito pa hilagang kanluran sa bilis sa 20 km per hour. Pero ito po si Dante, wala po itong direktang effect sa anong bahagi nating kalupaan. Ang nakikita lamang po nating epekto nito ay na-enhance niya o napag-iigting niya ang habagat sa bansa. So yung habagat, yun po yung talagang nagdudulot ng mga pag-ulan. And then, sa forecast po natin, sa Metro Manila, Benguet, Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Bataan, Zambales, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Occidental Mindoro ay naasahan pa rin natin ang halos generally maulang panahon pa rin po dahil sa habagat. So that includes the NCR or Metro Manila. And then sa natitirang bahagi pa ng Mimaropa, sa La Union, Nueva Ecija, Quezon, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, Antique, Iloilo, Guimaras at Negros Occidental. Occasional rains o mga pamisa-misang pag-ulan, pero posible din po ang moderate to heavy rains during this time doon sa mga nabanggit nating lugar. Samantala yung LPA na nasa extreme northern Luzon, maliban pa po ito kay Dante, yung isa pang LPA, yun po yung may direktang epekto ngayon dahil malapit nga po siya sa ating kalupaan. Sa natitirang bahagi yan ng Cordillera Administrative Region, sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Batanes, Cagayan at Isabela. Sa natitirang bahagi ng bansa, generally fair weather ang madalasang panahon, liban sa mga localized thunderstorms. At yung LPA po na minomonitor natin at na-mention ko lang, ay mataas na po yung chance na maging bagyo. So within the next 24 hours, pwede po itong maging bagyo. At since malapit nga po siya sa kalupaan, possible na by the time na maging bagyo ito ay magsisignal po agad tayo sa ilang bahagi ng northern. Anong pagiging pangalan niya? Si Emong. Si Emong. Okay. Hindi, ang sinasabi mo, itong nasa border natin, yan si Dante. Yes. Border ng PAR. Tapos yung nasa bandang norte na LPA, ito ang magiging Emong kung sakasakali. Yes po. Si Emong ang may direktang may direktang epekto pala. Opo. Actually, hindi pa po siya Emong ang pangalan. Oo, kung sakasakali. Kasi nga lumalakas, Opo. Pero palabas na rin ba to? Si Dante po by Thursday evening. Possible na mabasa. Itong LPA na nandyan sa norte? Extreme Northern Luzon ay nakikita mo natin medyo maglilinger ito sa karagatan ng Ilocos Region. Magtatagal pa? Yes po. Baka pwede na natin siyang bigyan ng pase. Sumunod na siya doon kay Dante. Diba? Sana nga po, sana po. Tapos yung isa, yung paparating na nasa may bandang kabila pa? Malayo pa po yun, sir. At Malayo. sa ngayon, wala pa naman tayong clear outlook since mataas yung uncertainty. Walang nakataas na gale warning?
Wala po, sir. Wala din. So ang tumbok ngayon pala ng mga pagulan dito sa may bandang norte. Yun yung kalakasan, ano ha? Although Opo, even dito po sa Central Luzon. Oo, kasi kapal ng cloud cluster, oh. Oh. Ganong volume ng tubig ibubuhos niyan, Ma'am Lori? Ayun po, meron po tayong mga lugar kung saan more than 200 millimeters ng rainfall ang posible, which is Zambales, Bataan, dahil nga pa rin sa habagat. Oo. Yung nararanasan natin pagulan dito sa Metro Manila, epekto lang ng habagat? Dahil po yan, habagat pa rin. Habagat pa rin, oo. Pero ngayong maghapon, walang chances na mag-improve ang weather? Wala sa NCR? po, wala po. Ay, sige. Ma'am Lori, maraming salamat ha. Yes. Ingat. Si Lori de la Cruz mula po sa Pag-asa.